Blessed day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Coffee Cavite page. God is good all the time. 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 Amen. Praise the Lord. God is good all the time. And all the time, God is good. Good evening to everyone at mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating OPM, our online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Comfy Facebook page. At ayan, salamat sa ating mga kapatid na patuloy na sumusubaybay ng gawain ito dito sa OPM. At salamat sa Panginoon sa paninibago na namang gabi, no, ng ating pagsasama at panibagong gabi na pagsasaluhan na salita na ibinigay ng ating Panginoon. No? Salamat sa Panginoon. Praise the Lord yan. Glory be to God. At ayan, handa rin natin mamaya ang ating puso, pero bago ang lahat, no, handa natin ang ating puso sa pag-awit. At bago yan, tayo muna ay manalangin, kapatid. Thank you, Jesus. Amen. Glory be to God. Hallelujah, hallelujah. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa gabing ito. At salamat po sa mga pagpapala na aming tinatanggap sa araw-araw. Maging ito man ay pagpapala ng pagtuturo at kami, Panginoon, alam namin, Lord, na ang iyong pagtuturo ay napakainam upang kami ay makapamuhay ng naayon sa iyong kalooban. At salamat po, O Diyos, sa gabing ito. At pagpalain mo po ang bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mas lalo pa naming maintindihan ang iyong salita. At tulungan mo kami, O Diyos, na magsaliksik pa at maintindihan na ano ba ang purpose namin, Lord, dito sa mundong ito, upang aming maintindihan kung bakit ka bumaba dito sa mundong ito. At salamat sa iyo, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, na mahal mo kami at ayaw mo kaming malagay sa peligro ang aming buhay. At Panginoon, nagpapasalamat kami sa napakagandang pag-ibig na ibinigay mo sa amin. Ikaw ang unang umibig sa amin, kaya kami ay nakakapagbigay ng pag-ibig din, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat sa gabing ito. Pagpalain mo po ang bawat isa at maging matagumpay ang bawat gawain dito sa ministry, sa OPM. Maraming salamat po, O Diyos. At lahat ng ito ay aming tinataas sa iyong makapangyarihang pangalan. In Jesus' name! Amen. Praise the Lord. Glory be to God. At magpagpalang gabi po sa ating lahat. At yun, help us, no, sa pagpapahayag o pag-share ng gawain ito dito sa OPM. Let us tag, let us share sa ating mga loved ones. At huwag natin kakalimutan, mga kapatid, no, na ang pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon ay napaka-importante sa lahat. At syempre, dapat kapag tayo ay nakakapakinig din ng salita ng ating Panginoon, tayo rin, kapatid, magsaliksik, magbasa ng ating Biblia, ng ating Bible. Kaya nga, nandyan yung ating Bible. Ginagamit natin ang ating Bible upang lalo pa nating maunawaan at lalo pa nating tayo ay mas lumalim pa sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Praise the Lord! Ayan, mapagpalang gabi sa ating lahat. At ayan, comment lang kayo dyan, mga kapatid. At ayan, greet natin syempre yung ating mga new blessing at yung mga first time, second time. Ganyan din, mga kapatid, yung matatagal na rin dito sa ministry. At greet din natin yung mga ating mga media ministry, mga worship ministry.
Salamat sa Panginoon, gayon din ang ating mga servant leaders, no, na walang sawa at nagpapatuloy dito sa gawain ito, dito sa ating simbahan at sa ministry na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Praise the Lord. Ayan, mamaya awitin natin, manatili ka lang kapatid sa presensya ng ating Panginoon, manatili ka lang at huwag kang bibitiw. Praise the Lord. Ayan, handa ka na bang umawit kapatid? Bigay mo ang iyong puso, no? Bukas natin ang ating bibig sa pag-awit at damhin natin ang ibigay natin yung parangal at papuri sa ating Panginoon. Praise the Lord. Manatili ka by Jesus County Church. Amen. Hindi ako mag-aalala, pagkat Jesus kasama ka.
Praise the Lord! Glory be to God! Manatili ka, kapatid. At matatagpuan mo lang yan, mga original composition natin, no? Dito lang yan sa Jesus Comfy Church. At mapapanood mo yan, o mapapakinggan mo yan sa ating YouTube. Meron din tayo sa Facebook and YouTube. Ganyan din, mga kapatid, no? Salamat sa Panginoon. At don't forget nga pala to become a digital evangelist, no? Salamat sa Panginoon at patuloy tayo na magbahagi ng salita ng Panginoon. Saan man dako man ito, sino man yung mga nakikilala natin, ibahagi lagi natin, kapatid, si Kristo. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon and greetings din sa ating mga international churches, sa ating mga local churches. This is a Jesus Comfy Church. At salamat sa ating mga kapatid na patuloy na sumusubaybay, mga brothers and sisters na dinededicate ang kanilang buhay at hindi nagsasawa na maglingkod sa Panginoon. At lalong-lalo na syempre sa pakikinig, no, ng ganitong gawain dito sa OPM. Praise the Lord. Glory be to God. Ayan. Salamat din. We invite you, mga kapatid, sa ating mga small group meetings. Meron din po tayo niyan. At salamat din dahil dito, mas lalo pa tayong pinapalago ng ating Panginoon upang tayo ay makibahagi, no, sa mga maliliit na grupo na ito. At dito, nagpapalanginan at nagbibigay ng mga godly advice. At nagsishare din, mga kapatid, dito ng mga praise report, no, kung ano bang ginawa ng ating Panginoon sa buhay nila. Siyempre, napakaganda niyan, kapatid. At dito, ang gaganda ng mga testimony ng bawat isa. Kaya, mga kapatid, we invite you to join our small group. Dito lang yan, no? Meron tayong men's ministry, meron tayong women's ministry, meron din tayong youth, men's and women's. Meron din tayong growing teens, may mga young pro ministry, and especially yung women's of wisdom. Praise the Lord! Hallelujah! Ayan, tuwing Wednesday naman, kapatid, we have our Bible study. Kaya patuloy lang tayo sa pag-attend ng mga gawain at huwag tayo mapapagod sa mga ibinibigay, no, na gawain ng ating Panginoon. At dito, tunay nga na para tayong isang puno na natanim sa batisan. At yung mga ugat nito ay nakakasipsip, mga kapatid, ng mga nutrients, no, na kapag tayo rin bilang Kristiyano, dito nababahagian din tayo ng mga nutrients na yun, yung salita ng ating Panginoon. Kaya dito lalago ang isang Kristiyano, lalago ang isang puno, no, at magkakabunga ito. Salamat sa Panginoon. Praise God. Ayan, if you are ready, let us open our Bible sa Luke chapter 12 verse 13 to 21. Lucas chapter 12 verse 13 to 21. But before that, mga kapatid, we would like to thank our kingdom partners. Woohoo! Kingdom builders. Woohoo! Our pledgers. Amen. Yung mga tithes givers din at mga love offering. Kasama yan. Pinapasalamatan natin yung ating mga supporters na walang sawa na tumutulong dito sa gawain ito sa pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon. Praise God! At ibabalik sa atin ng Panginoon yan, siksik-liglig at umaapaw. Ayaw nyo ba no na ibabalik ng ating Panginoon na umaapaw, sobra-sobra pa? Maliit lang minsan na ibibigay natin, pero ibabalik ng Panginoon sobra-sobra. Gustong takal, siksik-liglig. Praise God! Salamat sa Panginoon. And thank you, Jesus. Hallelujah. Let's go to the Word of God in Luke chapter 12, verse 13 to 21. Amen. Thank you, Jesus. Glory be to God. Sabi rito, mga kapatid,
Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana." Sumagot siya, "Sino ang naglagay sa akin bilang hukom o paghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan." Sabi pa rito, pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga, mga kapatid. Sabi niya rito, isang mayaman ang umani na sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglalagyan ng aking mga ani." Pero in verse 18, sabi niya rito, "Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at iba pang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya." In verse 20, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili?" 21, ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-ipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Manalangin tayo. Ay manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami po Panginoon salamat sa salitang ito at tulungan mo kaming maintindihan at dalangin namin na ito'y magbigay sa amin ng pagbabago at dalangin namin na mai-apply ang mga salitang ito. Hindi lang puro sa salita, Panginoon, ngunit gagawin namin, Panginoon, ang iyong mga pinag-uutos. Maraming salamat po, Diyos, at nagpupuri kami sa iyo. Tinataas ang iyong makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory be to God. Ayan, mapagpalang gabi po sa ating lahat. At narito naman po tayo ngayon sa ating gawain sa OPM, Online Prayer Meeting. Dito lang yan sa Jesus Comfy Facebook page. Mapagpalang gabi. And my name is Brother Huge Espiritu. Ayun mga kapatid, at panibagong topic uli. Nakaranas ka na ba na mag-prepare ng mga requirements dyan? Sino kaya rito na nakapag-apply na? Siyempre lahat naman tayo, pagtapos natin ng college or minsan pa nga high school pa lang, nag-a-apply na ng trabaho, no? At dito mga kapatid, merong requirement at dito pinapa-accomplish itong requirement na to, katulad ng mga IDs, katulad ng mga birth certificate, at yung resume, kailangan yan. At yun nga kapatid, ang tanong, na-accomplish mo ba nung ikaw ay nag-a-apply, na kumpleto mo ba yung mga requirements na yun, no? At salamat sa Diyos. At ang pag-uusapan natin mga kapatid is your soul is required. Yan. Your soul is required. Thank you, Lord. At sa buhay ng isang tao, for many reasons, mga kapatid, yung money is a very important matter or very important in our life. And which is true naman. Totoo naman na importante, no kapatid, ang pera. At we want and we need money to become sustainable. We need money to become our life become dependable or possible sa lahat ng ating mga ginagawa. Katulad ng kailangan natin sa ating pamumuhay, kailangan natin ng tahanan or ng shelter, we want or we need food,
necessity yan, yung food we need. And yung healthcare, no? Kasama yan. Kailangan meron kang um, funds dun sa para sa iyong kalusugan at gayon din napakainam or mas siguro secured no kapag ikaw ay may health care or health card na tinatawag. At syempre, we need also no bago ka nag-apply ng trabaho, syempre kailangan na kapag tapos ka ng pag-aaral, we need education. Amen. At sa bawat aspect no ng buhay, yung mga requirements na to, ito yung mga pangangailangan natin sa ating pamumuhay. We need all these things to become our life become possible, no? At yung syempre, mga bills, hindi nawawala 'yan. We need money to pay our bills, no? Napaka-importante. And money, mga kapatid, and other material things are important, no? Totoo nga, important ang pera. Pero ito kapatid, ang tanong ko sa iyo, yung soul or yung kaluluwa ba natin is also important, no? Napaka-importante nitong ating pag-aaralan ngayong gabi at dito sa ating topic, your soul is required. At is your soul is important? Yes, our soul is important, no? Ano ba bago natin pag-usapan pa, lumalim pa dun sa ating topic, ano ba ibig sabihin ng soul? Sabi rito, ang soul, sabi sa dictionary, the spiritual or material part of a human being or animal. Human being or animal, those things are the spiritual and immaterial part. Sabi pa rito, emotional or intellectual energy or intensity, especially as revealed in a work of art or an artistic performance. So, sa madaling salita kapatid, ang soul, ito yung consciousness, ito yung ating sometimes yung desire natin, or syempre, kasama yung desire, and yung emotion ng tao, our emotion. So alam nyo kapatid, meron din palang formula, no, ang soul. A living soul. Tayo living soul, no? At ang formula nito is yung body plus the breath of life, no? Tandaan niyo mga kapatid, living soul is equal, or body plus the breath of life is equals to living soul, no? At kung tatanungin mo, kanino ba talaga nag-originate yung soul, no? Siyempre, walang iba kundi sa ating Panginoon. In biblical term, mga kapatid, sabi rito sa Genesis chapters 2 verse 7, God's word stated that after Adam was created, he became a living soul when his body, which God's made out of dust, received breath from, no? Nagmula sa Panginoon. At mga kapatid dito, nabanggit yung soul is spiritual or immaterial. Ibig sabihin, hindi nakikita, no? This soul is everlasting, spiritual, and ethereal. Ibig sabihin, pagka ethereal is invincible aspect of person or animals. Kaya kapatid, ang tanong, is your soul is necessity? Yan. Kung ang pera at mga bagay dito sa mundo is necessity, let's talk about is your soul is necessity rin. And sabi nga dun sa topic natin, your soul is required. Your soul is necessary indeed. And as we read, no, dun sa ating binasa sa Luke chapter 12 verse 13 to 21, this is the parable of a rich fool. A parable of a rich fool. A man is asking Jesus to become an arbitrator, no? Ginawa si Lord ng arbitrator nitong tao na to sa kanilang kayamanan, sa kanilang mana. At dito mga kapatid, in Luke chapter 12 verse 13,
Someone in the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me." Yun. But Jesus said in verse 14, "Man, who made me a judge or arbitrator over you?" No. Alam niyo mga kapatid that many people, hungry for money, hungry for wealth, hungry for all the things, material things in this world, no? Kasama lahat 'yan. And somehow hindi naman masama na magkaroon tayo ng pera. Hindi naman masama na meron tayong mga properties na ganyan. So, ang sinasabi lang dito, mga kapatid, in fact, Jesus wants na maging blissful yung buhay natin, maging masagana yung ating pamumuhay. Pero sabi rito sa Luke chapter 6 verse 38, a blessing with good measures, sabi pa, para tatin to a blessing with good measures, a good, pressed down, shaken together, and running over, will pour into your lap. No, gusto ng Panginoon na maging masagana tayo, kapatid. But many Christians have a wrong perspective with terms with wealth, in terms with money, in terms with material things. And mga kapatid, to acquire money and wealth, yung mga ibang tao gusto na makuha lahat. They will do anything to grab those kind of a wonderful opportunity, no? Kapag kunyari, meron kayong magkakapatid kayo, and then may papamana sa inyo na isang lupa o isang bahay dito, you will do anything to take it, no? Or minsan, syempre, ang puso natin, gusto natin makasarili. Hindi naman lahat, pero most of the time or most of the people gusto ng puso maging sa kanya lang mapunta for them to experience a wonderful life, no? Which is, there is nothing wrong with that, pero mga kapatid, kung like for example, nangungutang ka para pumunta ka ng Boracay, na mag-unwind ka, no? Papangutang mo ba yun, kapatid, para lang makapunta ka sa lugar na gusto mong mapuntahan? Brother Huge, summer ngayon, gusto ko magpunta ng Palawan. Manghihiram muna ako, mangungutang muna ako sa bangko, no? Or tatanungin mo yung pastor nyo, "Pastor, o Brother Huge, baka pwede mo naman pagsabihan yung kapatid ko, yung aking sister na i-divide na yung inheritance namin." No? There is nothing wrong, pero alam niyo yon mga kapatid, to acquire those money, to acquire those wealth, if those money rule over you, that is the problem. Yun, yung pinaka problema natin, because we cannot handle our heart, we cannot handle things in our mind. And mga kapatid, when it comes to material things, when it comes to money, dito mga kapatid, money rule over you. And that is the different story, no? Hindi masama na magkaroon ka ng material things, but kung yung pera o yung mga bagay na gusto mong makuha, yun yung gusto mong ma-acquire, kapatid, gagawa ka ng course, gagawa ka ng mga kaparaanan para makuha lang yun. But if that is not the will of God, mga kapatid, parang mali, may something na hindi tama. Alam mo yun, sabi rito, the love of the money is the root of all evil, mga kapatid. And the Bible is very clear, no? The Bible is very clear with regards to the principle of money and possession of every individuals, no? Kapag pinag-uusapan na yung pera, ibang bagay na, no? And these things, we need to remember all these things, no? At sa ating pinag-aaralan, at mabalik tayo dun sa your soul is required, mga kapatid. And for us
to experience a good life without sinning, mga kapatid, pag-usapan natin to. So we need to understand, if money rules over you, mga kapatid, it will make you become GAS, the acronym of GAS. Pag-usapan natin to, yung gas, GAS. And G means greediness. My number one point is avoid being greedy, but be contented. Avoid being greedy, but be contented. In Luke chapter 12 verse 15, sabi rito ni Jesus, mga kapatid, sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. So, ibig sabihin, mga kapatid, marami man yung possession mo, marami ka mang ari-arian. Sabi ron, mga kapatid, no, mag-ingat tayo. Baka nadadala na tayo ng ibang pagnanais natin, ng ating desire, which is mali. No? At sabi rito, mga kapatid, and when Jesus tell in the parable about the rich fool, sagana yung mayaman eh. Kaya nga tinawag na mayaman, sagana siya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya sapagkat maliit yung nagawa niyang kamalig, no? Kumbaga, marami na siyang naimpundar. Alam mo yung difference kanina sa pinag-usapan natin, may mga taong nangungutang para yumaman, or may mga taong gusto na paghati-hatian na agad yung mana, no, for many reasons. Sa mga maraming kadahilanan. Ngayon, itong taong ito na mayaman, mga kapatid, di lang alam kung saan ilalagay nga sapagkat napakarami na nung magiging ani niya, no, hindi na magkakasya doon sa paglalagyan niya, doon sa kanyang kamalig. Ngunit sinabi niya sa kanyang sarili in verse 18, alam ko na, ipagigiba ko ang aking kamalig at magpapatayo ako ng bago. No? Alam niyo mga kapatid, ang puso at isipan ng isang tao, kung ang puso at isipan niya is paano yumaman, paano kumita ng marami, no? Para sa kanyang sarili, money and wealth can change a heart of a person. No? Kayang baguhin ng pera yung ating attitude, yung ating puso. And alam niyo, may mga kilala akong ganun. Sa puso at isipan nila, mga kapatid, ang tanging hangarin nila is kung paano na lang yumaman. Parang ang focus nila is, paano ba ako kikita ng mas malaki pa? Kung kumikita na sila, sumisweldo na sila, which is, hindi masama pero kung yung pera nga, nagiging over sa'yo, or it rules over you, kapatid, mag-isip-sip ka. And mga kapatid, dito, kahit na may mga kakilala ka rin na gustong yumaman, no, magtayo ng business, which is hindi naman masama. No, mangungutang ka para sa business, hindi masama yun, kapatid. Pero kung ang goal mo sa sarili mo is maging tanyag or maging kilala ka sa buong mundo, at dito papalakpakan ka ng tao, mga kapatid, nababago ang perception ng isang tao. At alam niyo yun, na-experience niya yung utang siya ng utang, no? Dumami na ang kanyang utang, at masasabi mo pa ba na financially freedom may financial freedom yung tao na yun, no? Yes, siguro marami siyang pera, marami siyang properties, pero the question is he or she free from what will happen, no? Katulad ng mga bagyo, katulad ng mga unos, katulad ng mga earthquakes. Magiging panatag pa ba ang kanyang isipan, or magiging worry free ba siya doon sa mga bagay na mangyayari, no, sa kanyang paligid? Mga kapatid,
Sabi doon, avoid greediness and be contented. Kung anong meron tayo, kapatid, pasalamatan natin. Kung binigyan tayo ng Diyos na mas malaki pa, mas lalo mong pasasalamatan yon. Pero yung maghahabol ka sa kayamanan, no? Habang nabubuhay ka, mga kapatid, gagawa ka na lang ng kahit ano para lang ma-prove mo na, wow, ang yaman na ni Brother Huge, no? Ang dami ng property ni Brother Huge. I pray nga na ganun, pero salamat sa Panginoon dahil may mga pagtuturo ang ating Panginoon. Kung minsan hindi natin na-achieve yun, may gustong mangyari na mas maganda pa, no, ang ating Panginoon. There's nothing wrong in becoming rich if it is the will of God. No? If it is the will of God, napakabuti ng ating Panginoon. Kasi kung ikaw, kapatid, contented ka, no? At lahat ng bagay na meron ka ay pinagpapasalamat mo, kahit ito man ay napakaliit, mga kapatid, napakaganda nun. Dahil natututo tayo na maging kontento sa kung ano man meron tayo. Alam nyo, sabi rito sa Philippians 4 verse 12, sabi ni Paul, mga kapatid, ito yung sikreto Sabi ni Paul dito, alam ko na kung papaano magikahos, alam ko rin kung papaano managana, natutunan ko na ang sikreto kung papaano masihan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom, ang managana o maghirap. Kapatid, kita niyo yung pangungusap ni Paul doon na kahit anong season na dumating sa kanyang buhay, kaya niyang tumayo, no, maging matatag. Alam niyo, napakaganda kung kasama mo ang ating Panginoon. Kung kasama mo si Kristo sa mga laban ng iyong buhay, kahit maliit man ang iyong kinikita, nagiging mas masaya ka kaysa sa mga malaking kinikita. Amen? Thank you, Lord. And avoid being greedy but be contented. Nothing wrong, no, mga kapatid. Point number 2, avoid being arrogant, instead be humble. Yun yung letter H. A, arrogant. Avoid being arrogant, instead be humble. Sabi dito sa verse 19 in Lucas chapter 12, pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, sabi ng mayaman, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasaya. Mga kapatid, yung focus ng mayaman, no, dito makikita mo, nagbabago yung kanyang attitude. Kapag ka naging mayaman ang isang tao, nagbabago rin ang attitude. Hindi lahat, pero may mga tao na kapag ka nagbago na yung kanyang estado ng pamumuhay, nagiging mayabang, nagiging arrogant, no? And dito, mga kapatid, kung marirecall mo yung sa Book of Daniel, si Haring Belshazzar na anak ni Nebuchadnezzar, dito, mga kapatid, ito yung isang arroganteng hari, no? Na nung nag-iinuman sila, nagpapakalasing sila, naghanda kasi ito, tinawag yung mga lahat ng mga advisor niya o yung mga iba pang hari, no? Tara, mag-inom tayo rito sa kaharian ko. Tapos, hindi na kontento nung nalasing si Belshazzar, pinakuha pa yung mga kagamitan, yung mga vessel dun sa vessel sa Temple of Jerusalem, no? Yung mga nakamkam or nadala ni Haring Nebuchadnezzar. At dito nga, mga kapatid, kaya doon lumabas yung kamay ng Diyos, no, na nagsulat ng Mene Mene Tekel Upharsin. Kaya, mga kapatid, walang taong pwedeng magmataas sa Diyos na kahit sino man, no, sa atin, walang pwedeng maging mas mataas kaysa sa Diyos. Kahit si Satanas nga nakadikit niya na, no? Ang Panginoon, no? Kasi nung nasa langit pa siya, kasama siya sa worship team, kasama siya naglilingkod,
Ngunit nakita ni Satanas na, wow, ang sarap pala. Parang gusto ko rin maging Diyos Parang gusto ko rin na purihin ako ng mga anghel na to Kaya nga mga kapatid, walang sino mang tao ang makakapag mataas sa ating Panginoon. Kaya kung tinimbang ka, mayaman ka, ngunit kulang mga kapatid, meron ka man na mga pagpapala, no? Dito sa mundong ito mga kapatid, wala yang halaga sa ating Panginoon. Wala yang halaga sa ating Panginoon. At dito mga kapatid, sabi sa Luke chapter 12 verse 20, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, eto na, hangal sa gabing ring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? No, sapagkat yung taong ito sa sobrang kayabangan, nakala niya hindi na siya mamamatay, nakala niya magpapakasaya siya habang buhay. Mga kapatid, dito binawian siya ng buhay. God reminding us not to be arrogant na kahit saan mang aspeto no, sa pakikipag-usap, gusto ng Panginoon na maging humble ka lang. Huwag tayong magmataas. Kaya ang point number 3 mga kapatid, S is selfish. Yung selfish mga kapatid, yung point number 3 is refrain from becoming selfish. Instead, show generosity. Sabihin mo, refrain from becoming selfish and instead, show generosity. In Luke chapter 12 verse 21, sabi rito, so is the one who lays up treasure for himself and is not rich toward God. No. Everything we do, everything we say, or kung meron man tayong gusto para sa ating sarili, no, na para tayo ay matawag na hari, o para tayo ay matawag, ma-recognize ng ating mga kaibigan o ng mundong ito, mga kapatid, all those things are nothing in the front of the Lord. Everything we have belongs to the Lord. Nanggaling sa Diyos lahat ng ating mga pagpapala. Kung ano man yung possession na meron ka, kapatid, sa Diyos nanggaling yan. Yan. Thank you, Lord. At what I'm saying is, don't let your heart be troubled after those riches, no, and glory. At marami sa atin na we are after to the riches and glory. At maging mayaman ka at maging tanyag sa buhay mo, mga kapatid. Don't let your money rule over your heart. Your soul is important, mga kapatid. Napaka-importante ng soul. At dito, gusto ng Panginoon na malaman mo at maintindihan mo na kapag ka tayo ay namatay, because soul is spiritual and soul is immaterial, hindi nakikita, mga kapatid, buhay pa rin siya. Patay nga lang yung ating katawan, pero buhay pa rin siya at haharap siya sa Diyos pagdating ng panahon. Do not store or invest or store material things, no, in dito sa mundong ito, but store or invest in spiritual things para yumaman ka, no, dun sa spiritual na bagay, para yumaman ka, no, sa pananampalataya na itinuturo sa ng ating Panginoon. Sabi nga sa Matthew 6 verse 19 to 21, do not lay up yourselves treasure on earth, where moth and rust destroy, and where thieves breaks in and steal, but lay up for yourselves treasure in heaven. So we need to put our treasure in heaven, and where neither moth or rust destroyed, and where thieves do not break in and steal. Sabi rito, where is your treasure is, there is your heart will be also.
Kaya mga kapatid, kung ang puso natin ay nababagabag, paano tayo yumaman? Or kung ang puso natin ay nababagabag sa mga bagay na para sa kinabukasan, paano tayo kakain, paano tayo mamumuhay, kapatid, let us all leave them to God. No? Ipaubaya natin sa Diyos ang lahat ng ito sapagkat Diyos lang ang nakakaalam. No? Diyos lang ang tanging magbibigay sa atin ng mga pagpapala na hindi natin na-expect, na bigla na lang darating, na hindi na lang natin ini-expect na ito na pala yun, yung breakthrough na gusto ng ating Panginoon para sa atin. Marami sa atin mga kapatid na ang gusto natin masunod ang sarili natin. Ngunit ang kalooban ng Diyos na gusto niya para sa atin ay hindi natin nasusunod. Yes, masarap maging mayaman, masarap maging wealthy, masarap ma-recognize, pero masarap ba na mamatay ngunit di alam kung wala kang kasiguraduhan dun sa kabilang buhay? At kanino mapupunta ang kapatid? Na tanong mo ba yun sa iyong sarili? Na ikaw mayaman ka or marami kang properties? Natanong mo ba sa iyong sarili, saan ngayon mapupunta ang iyong kayamanan kapag ikaw ay umalis na dito sa mundong to? Lumisan ka na sa mundong ito. Yes, mapupunta sa anak mo, mapupunta sa asawa mo, pero hindi mo mapapakinabangan para sa iyong sarili. No? There is nothing wrong in transferring your properties or your wealth to your loved ones, but transferring your trust to money, mga kapatid, is a very different story. Transferring your life into money, into your wealth, it's a very different story. But if you transferring your heart, no, sa mga gawain, sa mga turo ng ating Panginoon sa pagbabasa ng Bible, mga kapatid, it's a very wonderful thing na matutunan natin. At yes, masarap yumaman, ngunit dalangin natin, mayroon tayong kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan. Sabi nga in verse 20, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay. Ayaw natin mangyari yon, kapatid, na ang buhay natin, no, sa kabilang buhay ay walang kasiguraduhan. Na pwede tayong sigurado, no, na mapupunta sa impyerno ang ating buhay kung hindi tayo magtitiwala sa ating Panginoon. At yes, mahirap gawin at mahirap na tayo ay pabayaan na lang, no? Na tayo ay parang tayo na lang palagi ang magdidesisyon sa ating buhay at hindi natin kasamang magdesisyon ng ating Panginoon. Gusto ng Panginoon na pagkatiwalaan mo siya, kapatid. Kaya ayaw ng Panginoon na maging sakim tayo sa mga kayamanan. Ayaw ng Panginoon na maging mayabang tayo sa lahat ng bagay. At ayaw ng Panginoon na maging makasarili tayo sa ating mga kapwa. Well, kapatid, kung yung treasure na meron ka ay maibahagi mo sa iyong kapwa, well, that's good. Kung yung treasure or yung pera na meron ka, ibahagi mo yung part na yon sa church, well, that's good. Mga kapatid, dito marami ka pang matutulungan ng mga kaluluwa upang sila ay magkaroon ng eternal life. At syempre, ikaw rin, magkakaroon ka rin ng eternal life. Not by giving, but trusting the Lord. When you trust the Lord, all those things will follow. Maibibigay mo sa kanila, kapatid, ang nararapat, no, na matanggap ng isang tao ang salita ng ating Panginoon na maipalaganap sa lahat ng dako. Kapatid,
Ang sarap maglingkod sa ating Panginoon. At ang sarap din na magpatuloy na yes, marami tayong nararanasang problema sa ating buhay. Marami tayong pagkakasala na nagagawa sa ating buhay. Ngunit gusto ng ating Panginoon na lagi ka lang kumonekta sa Kanya. At little by little, mga kapatid, dito inaayos yung pag-uugali mo. Dito ginaguide yung iyong mga plano. Dito kinukorek yung mga desire mo sa iyong puso. Dito, mga kapatid, ikaw ay nagiging ganap na isang Kristiyano na mananampalataya ng ating Panginoon. At kapatid, yes, marami tayong mga pagkukulang. Kaya kagabing ito tayo ay mananalangin at hihingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Nais ko, kapatid, na sabayan mo ko sa panalangin ito at ibukas mo ang iyong bibig, bigkasin mo ang aking sasabihin at nanggagaling sa iyong puso. Sabihin mo, Panginoong Hesus. Sige, kapatid, sabihin mo, Panginoong Hesus, patawad po. Ako po isang makasalanan. Marami po akong nagagawang pagkakamali sa aking buhay. Naging mataas po ako, Panginoon. Naging makasarili ako, Panginoon. At naging gahaman ako, Diyos. Patawad po, Panginoon. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Binubuksan ko ang aking puso. At tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Marami pong salamat sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan na ibinigay mo sa akin. We thank you, Father God. We worship you. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Glory be to God. Sumabay ka ba, kapatid, sa panalangin iyon? Well, congratulations. Pinatawad ka na ng Diyos. Gusto ng ating Panginoon na makapagpatuloy ka at magtiwala ka sa Kanya. Alam mo, yung kayamanan dito sa mundo nananakaw. At yung kayamanan dito sa mundo ay sinisira, no, ng panahon. At dito, mga kapatid, hindi natin mapapakinabangan ang kayamanang ito dito. Pero kung gagamitin natin sa mga makabuluhang bagay, sa mga gawain sa church, sa pagtulong sa ating kapwa, dito, kapatid, nagkakaroon tayo ng purpose sa ating buhay. Sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon, sa pagpapalaganap nito ay napaka-importante sa lahat. At kahit nasa malayo pa nakikinig na to, kapatid, dito nakakaranas siya ng eternal salvation. Nakakaranas siya na nararamdaman niya ang ating Panginoon ay nasa kanyang tabi lang, kahit na malayo siya. Kapatid, thank you, Lord, at salamat sa iyong pakikinig. Samahan mo ulit ako sa panalangin ito. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God, and thank you, Lord Holy Spirit. Salamat po, Diyos, sa gabing ito, sa mga pagtuturo at kaalaman na amin natutunan. Dalangin namin, Lord, na ito'y tumubo, lumago at magkaroon ng maraming bunga. Makita, O Diyos, ang pagbabago sa aming buhay, sa aming mga kamalian, Panginoon. Tulungan mo kami maitama ito. Mga pananalitang hindi ka nais-nais, O Diyos. Ito ay tutuwid mo, Panginoon. Tutulungan mo kami, O Diyos, na manatiling may kabanalan sa aming buhay. At salamat po, Panginoon, sa mga pagpapatawad na ito na binigay mo sa amin. Salamat po, O Diyos, at Lord, pinapanalangin din namin ang aming mga kapatid na ito, Lord God, na nakakaranas ng iba't ibang uri ng sakit. Anumang sakit ito, tuberculosis, leukemia, sakit sa puso, cancer, Lord God, you are the most powerful and ever-living God. Kung paano mo
pinagaling ang mga sakit noong kapanahunan na ito, Panginoon, na naranasan ng mga Israelites na paano sila gumaling. Lord God, iparanas mo rin sa mga kapatid kong ito. Ikaw pa rin ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. At mananatili kang Diyos magpakailanpaman. Salamat, O Diyos, sa wagas mong pag-ibig. Lord, i-bless mo rin po ang mga kapatid kong nagbi-business, nagtatrabaho, Lord, increase their sales. At tulungan mo rin sila, Panginoon, na magkaroon din ng increase ang kanilang salary. Tulungan mo ang mga nag-aaral, O Diyos, makakuha ng mataas na grade. Tulungan mo sila magtiwala sa iyo. Mga financial needs, mga bayarin, Panginoon, sa mga bills, mga bayarin, Lord, sa mga hospitals, Lord God, ikaw po magpo-provide. Mananampalataya kami sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat at Diyos na dapat pagkatiwalaan. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila, niluluwalhati ang iyong pangalan. In Jesus' name, Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Thank you, Jesus. Salamat sa ating Panginoon. At mga kapatid, thank you, Lord, sa pag-join mo dito sa ating gawain, dito sa ating OPM, our online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Comfy Facebook page. At ayun, sumabay ka ba sa awitin kanina? Sa pagpupuri at pagpasalamat sa ating Panginoon. Sumabay ka ba sa ating panalangin? Tayo ba ay na-bless sa salita ng ating Panginoon? Well, kung na-bless ka, nagpuri ka, at nanalangin ka, kapatid, you are a child of God. Kaya declare na natin, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name, Amen. Powers in you, Messiah. That is our Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. May the Lord bless you and keep you. May the Lord face shine upon you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Well, maraming salamat, kapatid, sa pag-join mo. At salamat din sa walang sawang pakikinig ng programang ito. Thank you for joining us, and praise and all glory to the living God. My name is Brother Huge, and see you again next week. Thank you, Lord.